Nako, heto na po mga karibu natin, VP Sara panalo na. Breaking news sa Vice President Sara Duterte Defense Team. Binasag ang testimonya sa Kamara. Supalpal kayo ngayon. Nako, yan po mga karibu natin ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan na ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita sa social media. Unahin na po natin ito mga karibu natin, si Boying Rimulya. Aba, usapan ngayon mga kababayan, si Boying Rimulya. O ano ba ito? Ayan po mga kababayan. No? Boying Rimulya, target ang Chief Justice posta. Sunod-sunod na interview. Pag-a-apply na. Aba mga karibu natin, nag-a-apply pala. Ha? Totoo po ba itong balitang ito? Kasi kapag ito po ay totoong balita mga kababayan, no? Ito po kasi ang kabuuan niya, no? So, basahin muna natin, ha? Sabi po dito, umiinit ang usapan sa legal and politics circles matapos mapansin ang sunod-sunod na public appearances ni Ombudsman Boying Rimulya na ayon sa ilan ay maaaring paghahanda para sa posibleng pag-a-apply bilang susunod na Chief Justice. Dahil nakatakdang magretiro si Chief Justice Alexander Hismundo ngayong November. Lumalakas ang espekulasyon na maaaring i-konsidera si Rimulya kahit hindi siya kasalukuyang membro sa Korte Suprema. Pwede pala yun. Ngunit hindi lahat kumbinsido. May mga kritiko na kwine-question ang kanyang pananaw sa batas at iniuugnay ito sa mga nakaraang kontrobersiya gaya ng pananaw niya na patungkol sa pagbaluktot ng batas. So nga, hindi pwede itong maging Chief Justice mga kababayan kasi Rimulya believe that law can be bending the law, diba? Napatunayan na po natin yan at may ebidensya po tayo mga kababayan na sinabi po ni Rimulya na ang batas ay bendable, diba? Bend the law, okay? So yan mga kababayan, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, bend the law, tapos Chief Justice Idiwawa. Oo nga dapat ma-Chief Justice si Ombudsman Rimulya. His track record shows his objectivity and mastery of the law and constitution. Saang banda mga kababayan? Puro nga bend the law ang ginagawa ng mga hinayupak na ito, di ba? Sabi po dito ni Angelberto, the joke of the House of Cards. Ayan. Sabi pa po dito ni Guy Mendoza, dapat magkaroon ng batas na walang politikong uupo sa mga ganitong opisina na nangangailangan ng matibay na integrity at credibility. Correct? Palakpakan po natin, no? Kasi kapag gaya ngayon sa ombudsman, di ba? Supposed to be, hindi po dapat politiko ang nakaupo dyan. Pero anong ginawa ni Marcos Jr.? Nilagay niya po ang isang politiko. So ngayon, mga kababayan, nagiging sarswela na ang ombudsman. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa usapan ngayon sa mga political circles? Sabi doon sa description, no? Boying Rimulya, target ang Chief Justice posta. Sunod-sunod na interview, pag-a-apply na, i-click nyo na lang po sa baba mga kababayan. At eto pasadahan din po natin tong isang ito mga kababayan. Si Tinyo, Tinyo, nagpakita ka rin Sabi naman po dito ni Tinyo mga kababayan, malapader na tiwala ng mga Pilipino sa mga Duterte, gumuho na ayon kay Tinyo. Saang banda ang gumuho na, Tinyo? Correct me if I'm wrong, kung pare-parehas po tayo ng nakikita at nararamdaman mga kababayan, habang tinitibag nila, sinisiraan, gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte, mas lalo po itong minamahal, ng mga Pilipino. Kaya hindi ko po alam mga kababayan kung saan po kinukuha ni Tinyo or kung saan po hinuhugot nila itong mga ganitong speculation mga kababayan, no? Kasi po, eto na lang, bigyan po natin ng basehan si Tinyo, no?
kung talagang gumuho ang tiwala ng sambayanang Pilipino dito kay Vice President Sara Duterte, bakit po sa mga latest survey mga kababayan nangunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte? Ibig pong sabihin nito mga kababayan, itong mga pinagsasasabi ni Tinio ay wala po siyang basihan, no? That is only their feelings, no? Yan lang po yung nararamdaman nila. Pero kakaiba po yung nararamdaman nila mga kababayan sa totoong nararamdaman ng taong bayan. Ha? Kaya eto, ginagamit na naman po nila yung word na mga Pilipino, taong bayan, no? Just to express their own feelings mga kababayan. Kung hindi po yan yung nararamdaman, hindi po yan yung pulso ng taong bayan. Pulso lamang yan ng mga tulad ni Tinio. Diba? Ay nako. Anyway, bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto, pagbigyan nyo po ako, gusto ko lang pong i-share ito ha. Patungkol naman po ito kay Pastor Abante mga kababayan. Sabi niya po dito sa kanyang pahayag, kapag ordinaryong tao, eto, bago ko basahin, I really agree with dito kay Abante. Agree po ako sa kanya. Pero may pero. Basahin ko po muna. Kapag ordinaryong tao ang may kaso, arrested agad. Pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential or busy sa trabaho, abatay ka lang. Okay. Isa-isahin po natin to mga kababayan. No? Kapag ordinaryong tao daw ang may kaso, arestado agad. Correct. And I really believe dito kay Abante patungkol dyan. Kasi iruin nyo yung matanda po, di ba, way back last year or last year na mayroon pong matanda na nakapagnakaw po siya ng dahil sa sobrang kagutuman, no? Inaresto yun at kinulong po ng mga police, mga kababayan, no? Marami po ang nasaktan sa pangyayaring yon. Okay? Pero, sabi po dito ni Abante, pero kapag bilyon na ang pinag-uusapan, biglang confidential at busy sa trabaho. Tama, no? Kasi kapag flood control na po ang pinag-uusapan, busy na kayo sa kung anumang trabaho ninyong pag-impeach kay BP Sara, no? O hindi nyo pinag-uusapan yung flood control. No? Bakit, Abante? Dahil namalitahan din ba kayo? O yun yung tanong natin dito. Namalitahan ba kayo kaya hindi ninyo mapag-usap-usapan? Okay? Ang flood control scam dyan sa Kongreso? Dahil ba mga sangkot na mga kasamahan nyo? Nagtatanong lang po mga kababayan. No? Kasi kapag ordinaryong tao, sabi nga ni Abante, arestado agad. Pero kapag pinangalanan, for example, ni Saldico, si PBBM, si Marco Romualdez na mga mastermind, nagbibingi-bingian kayo dyan sa Kongreso. Nagbubulag-bulagan kayo. Kasi nga, hindi ordinaryong tao. Okay? Mga buwaya rin na katulad ninyo. Hindi naman mga tao ang mga yan, mga buwaya po. Diba? Ay, nako. Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ibalik mo yung tanong sa'yo, boss. Sabi po ni Sherbo, no? Ibalik mo yung tanong sa'yo, boss, at ikaw ang sumagot. Correct. Diba? Mapapahiya lang kayo eh. When it's you who's talking, oh, never mind. Sabi po ni Sarah. Sabi pa naman po ni Doyi, so it should be applied to all, not to one person only. That is fair, nako. Parang flood control at contractor yan, Mr. Benny Abante. Correct, di ba? Sabi po dito ni Jerwina, hindi siya sisipot sa crocodile farm kasi maraming buhaya crocodile. Mag-isa lang ang agila. They will wait at the Senate. Ayan, palakpakan po natin. Sabi pa po dito, given your statement, we trust this will be formally documented and subsequently applied to all public officials. Kaso nga lang, pinipili lang po nila mga kababayan kung sino po, kumbaga targeted lang, di ba? Targeted person, no? Yung kanilang pinag-uusapan, no? Hindi pwedeng banggitin ang Romualdez, hindi pwedeng banggitin ang Marcos. Isa lang po ang pwedeng banggitin, no? At magiging masaya sila dyan. Pag nagbanggit ka ng Duterte,
whether or not it is Vice President Sara Duterte or former President Duterte. As long as Duterte, kahit Duterte supporter lang, di ba ang banggitin, kahit Duterte supporter lang ang banggitin nyo dyan, nako, mabubuhayan sila ng dugo mga kababayan. Grabe. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga karabin natin? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video, no? Ito nga, pumalag na mga kababayan, mga abogado ni VP Sara. Pasok. While I respect the opinion of Representative Abante, I think he also knows, I'm certain that he is aware na ang tamang venue o ang tamang panahon para mag-conduct ng trial o para sagutin at magbigay kami ng ebidensya ang Vice Presidente ay hindi sa Committee on Justice. Ito ay before the impeachment court. Ibig sabihin sa Senado. Hindi naman ito I think this is something important that we all need to understand. Hindi maaari na sinasabi lang natin, dapat dito kayo sa komite, dito kayo sa komite. Kasi kailangan lang natin basahin ang konstitusyon. Sino ba ang impeachment court? Ito ba ang Committee on Justice? Hindi. Ito ba ang House of Representatives? Hindi rin. So sino? According to the Constitution, ang impeachment court, if that even will be constituted, ay ang Senado. Okay. Thank you for coming. I know medyo short notice po tayo. We only issued the advisory this morning. And I'd like to apologize for that. The truth is, we had a problem looking for this venue, setting this up. So kaya medyo na late po yung aming media advisory. So again, good afternoon today. With me, as you know, are members of the defense team, led by Attorney Sheila Sison to my left, Attorney Carlo Joaquin Narbasa, and Attorney Ralph Bodota. All right. So, we're all here because as you know, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa totoo lang, malimit talaga magpa-press. Gusto ko lang sa totoo lang, malimit talaga magpa-press con ang defense team. Kahit last year, nung unang round ng impeachment, kung mapapansin nyo, sila kami nagpapa-press con because as much as possible, we do not want everything to be like a trial by publicity. No? We do not want to litigate through the media. So it's just with developments yesterday. I believe there are so many media queries that are sent to me all night. So minarapat na namin na sagutin kayo kahit generally lang dahil syempre, as you know, we cannot disclose fully our legal strategy. And as we said, hindi naman kami yung tipo ng mga abogado na gustong nakikipagdebate sa media. We would rather do this through the processes, no? And probably even in the impeachment court kung umabot doon. So yesterday, alam naman natin yung mga naging issues. It's the SALN, no? And then of course the AMLAC or AMLC report, and then all the others pa like yung SEC, PAR, and all that. So ang main focus naman kasi, and of course the testimony of former Senator Trillanes, no? So may rapat lang namin na sagutin yon sa inyo. Although, hihingi ulit ako ng paumanhin dahil nga hindi magiging madetalye yung sagot namin. One, dahil we only received the documents not earlier today, this morning, at sa totoo lang, we haven't had the chance or the time to really peruse over all of these documents that were given to us by the House. And secondly, as you know, our position has been firm, no? And that's why we filed a petition before the Supreme Court questioning the proceedings. And thirdly, it's because kailangan malinaw sa atin kung ano ba talaga ang sakop ng isang impeachable offense. Diba? Very clear naman po sa Duterte versus House of Representatives yung huling desisyon ng ating Supreme Court ng impeachable offense only refers to offenses allegedly committed while the impeachable officers occupying that impeachable office. So we're talking about 2022 to present. So kailangan po malinaw sa atin yon. And of course, legally, kung pwede lang, we will confine ourselves with that. But naiintindihan ko naman, no, the questions that the public may have. And that's why we are here today to try and answer all of your questions. So without further ado, perhaps we can already start, no, with the questioning. We will start with Ms. Camille Samonte of TV5. Good afternoon po, Attorney Poa and to other lawyers. I'm Camille Samonte po from TV5. Sir, ano pong plano ng defense team kung paano nyo po dedepensahan? I know na nag-release na po ng statement si Vice President Sara Duterte denying
the accusations of former Senator Trillanes and yung mga naging findings po dun sa kanyang salin at ng AMLAC. Pero paano nyo, sir, yung nadepensahan kung sinasabi po ng PISE na lahat kanyang pera, ari-arian ay idineklara sa salin niya, pero hindi po nagtutugma doon sa findings mismo, doon sa mga dokumento na pinresenta kahapon, maging yung mga financial records and transactions po na ipinakita ng Anti-Money Laundering Council? Opo. Actually, ma'am, yung salitang hindi nagtutugma is a conclusion in itself. No? Yan yung posisyon namin. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Obviously, as I said, we cannot disclose how we will defend the Vice President. But yung nangyari kahapon, of course, is something we already expected as a defense team, lalong-lalo na nung alam natin na nitong committee hearings, nababalitaan natin yung mga subpoenas. So, we were expecting those things, but yung gusto ko lang i-clarify, yung hindi nagtutugma, yan yung misconception na gusto nating ma-clarify today, no? Through responding to your questions. Again, we cannot go into details on how we will defend, but syempre iba kasi, ang point namin is yun nga iba yung pag nasa trial na tayo kasi at least doon we can test the credibility not only of the witnesses but even the documents that are being presented. Are you saying, sir, na yung mga pinresenta, for example, yung mga allegations po na ipinakita ng mga dokumento ni former Senator Trillanes, is not credible enough kahit na nung tinanong po ito sa AMLAC ay na-confirm naman nila? No, I like to correct that. No, I don't want also the former senator to also get the misimpression that I'm not saying it's not credible. What we're saying is we don't know, and we need to test the credibility of all these things. In fact, even at the Justice Committee, di ba, ang sinasabi nila, we're only here for probable sa credibility just yet, di ba ganun din? So, that is why, kaya nga may trial. Kasi kung yung mga bagay na yan, credible na. So, ano pa ang, ba't pa tayo mag-impeachment trial, hindi ba? So, kami talaga, we believe that pagdating ng panahon, kung talagang ito ma-transmit sa impeachment court, we are confident that we will be able to show na walang katotohanan yung mga pinakita kahapon dun sa mismong salin. It's siguro I don't want to get into details, but I'm also not saying na kasinungalingan yung mga present kahapon. Na what I'm saying is the way it's presented. No, the way it's presented, doon tayo magkakaroon ng pagkakataluhan. So, napaka-humble po, no? Napaka-humble po dito ni Attorney Pua. Kahit ang kita na po na puro kasinungalingan yung sinasabi dito, no? Ni Trillanes. Sinasabi niya kung credible yan na magkakaalaman, kung baga ganun po yung pinopoint out dito, di ba? Magkakaalaman tayo pag nagkaroon na po ng trial. Pero ngayon, hindi pa natin masasabi na it's not credible or not credible, no? Kasi hindi pa rin naman nila nakikita, no? I mean, nakita ni siguro nila, pero syempre, sabi nga ni Attorney Pua, sigurado po sila na talagang may mali dyan, mga kababayan. At even, no, yung mga ordinaryong Pilipino, tulad natin mga kababayan, nakikita po natin may mga mali talaga. Dito po sa kanilang mga affidavit, mga kababayan. Pero sabi naman po ni Luestro, no, kahapon, there is so-called tawag dyan, yung inconsistencies, no? Anong tawag niya? Basta parang dinidepensahan ni Luestro na okay lang yan kasi nangyayari talaga yan. Merong mga nangyayaring inconsistencies sa mga hearing. Nako. Okay siguro sa inyo, pero sa taong bayan hindi po pwede ang inconsistencies, di ba? Kailangan kung ano po ang sinabi niyo, dapat puro katotohanan lang kasi mag-under oath kayo niyan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.